100 taon ng pagsasanay. Ngayon, tiyak na aakyat na ako sa kaharian ng mga Diyos. Lin Fei. Si Xiao Chuan ay ang iyong kapatid. Paano mo nagawa iyon? Ikaw ang nagtulak sa kanya pababa ng hagdan. Noong una, inampunta namin, mula sa bahay ampunan. Hindi ko inakalang. Nagagamitin mo pa ang pagiging anak ni Lin para gawing target si Xiao Chuan, at lalo pang pahirapan siya. Hanggang nais mong patayin siya. Paano mo nagagawa yan? Ang itim ng puso mo. Tulad mo na tao, hindi ka karapat-dapat maging aming nakababatang kapatid. Natatapos ko lang ba magdaos ng pagsubok? Saan pa tayo naroroon? Bakit ako'y umakyat na sa langit? Ito ay kasunduan ng pagtanggi sa ugnayan. Mula ngayon, ikaw, hindi na karapat-dapat pumasok sa bahay ng aming pamilya. Bilang kabayaran, may 5 milyong sa card na ito. Patalim. Ako ay isang matandang pinuno ng sekta. Isang simpleng patalim, hindi mo kayang saktan ako. Lin Fei, sasabihin ko sa iyo. Kahit na punitin mo pa ang iyong team card, wala rin itong silbi, tulad ng iyong klase ng tao na may pusong puno ng kasamaan. Hindi na namin kayang kilalanin ka bilang aming kapatid na lalaki. Kapatid, nakikita kong may madilim na enerhiya sa iyong noo. May kakulangan ka sa enerhiya at dugo. Dapat magpahinga ka ng maayos. Mag-ingat ka sa biglaang kamatayan. Matapang ka pa, isinumpa mo pa ako. Talaga, nagbabalik ka pa. Ate, anong nangyari sa'yo? Medyo hindi maganda pakiramdam ng puso ko. Ano nang sabi ko? Mag-ingat ka sa biglaang kamatayan. Kayo. Gumawa ng liham. Habang buntis, niloko ng asawa. Ang sarili niyang kumpanya, ninakaw, ng peking kapatid. Naging malungkot, nagpakamatay. Talagang nakakalungkot. Ano nang sinabi mo? Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, hindi ba't narinig natin? Ang tinig ng puso ni Lin Fei. Lin Fei. It pushed si Xiao Chuan pababan. Hagdan, hindi pa ba sapat? Ngayon, nais mo pa bang sumpayin si ate? Tao ba naman ikaw? Hindi ko talaga alam. Paano ba ginawa yung din test na yan? Paano naman nagkaroon ang pamilya namin ng isang taong masama ang ugali kagaya mo? Hay naku, isang sikat na artista. Ang binigyan ng gamot ng kanyang peking kapatid. Ibinenta sa matandang lalaki, bantang litrato, pinahiya at winasak ang pangalan. Tietze, mas malupit pa kaysa kay ate. Ano nang sinabi mo? Ikaw. Lin Fei, magmadali ka at humingi ng tawad kay Xiao Chuan. Tingnan mo ang ginawa mo kay Xiao Chuan. Ang sama na nang nangyari sa kanya. Hay. Hayaan mo na. Naniniwala ako. Hindi naman sinadya ni Kuya Fei. Ginigit mo pa siya kay Xiao Chuan. Si Xiao Chuan pa ang ipagtanggol ka. Ikaw na kuya. Wala ka man lang kaunting konsensya. Siya na nga ang nadapa. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw, Lin Fei, ano man ang sabihin mo. Ipinpush mo si Xiao Chuan pababa ng hagdan. Iyon ang hindi matatangging katotohanan. Ano man ang mangyari, hindi na pwedeng manatili ka pa sa pamilya Lin. Umalis ka na. Pumunta ka na. Hay. Hindi pwede. Huwag niyong paalisin ang kuya ko. Bigyan niyo pa siya ng isang pagkakataon. Naniniwala ako. Magbabago rin siya. Masyado kang mabait, mawawalan ka ng pakinabang niyan. Basta't ang pamilya natin ay masaya, kahit na may mawala sa akin. Ayos lang. Xiao Chuan, ikaw talaga ang mabuting kapatid namin. Lin Fei, dahil kay Xiao Chuan, bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon. Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Xiao Chuan? Ako. Bakit ko siya pasalamatan? Ikaw. Aha, sige na. Fiji, alam ko, may mga sama ka ng loob sa akin. Pero ako ay, taos pusong umaasang. Magkasundo tayo. Oo. Hindi ka pa kumakain, ano? Magbabalat ako ng mansanas para sa iyo. Hiwa. Are, kunwari iabot niya sa akin ang mansanas. Pero sinadya niyang gamitin ang kutsilyo para saktan ang sarili at sisihin ako. Napakagaling na paraan ng panloloko. Ang babaw naman. Imposible. Si Xiao Chuan ay mabait at may mabuting kalooban. Paano niya magagawa ang isang napakasamang bagay na ito? Tiyak na sinisiraan lang siya nito. Kuya Fei, halika. Fiji, ikaw. Tama nga ang kula ni Fiji.
Tama nga ang hula ni Linfy. Paano nangyari iyon? Hindi. Hindi kasalanan ni Fiji iyon. Ako lang naman, ang hindi nakahawak ng maayos. Huwag ka nang magpalusot. Hindi kita sinisisi. Sinasabi mo pa rin bang kasalanan ko? Kuya Fee, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang naman talaga. Magkabati na kayo. Sige na, sige na. Tigilan mo na niyang pagiging plastic mo. Nakakasuka, parang mansanas. Susuka na ako. Sige na, kayong dalawa. Ilayo niyo muna si Xiao Chuan. Gamutin na natin ang sugat. Sige. Sa loob ng maraming taon, akala ko lagi na si Xiao Chuan ay inaapi at binubuli ni Linfy. Pero ngayon, mukhang hindi pala totoo ang lahat ng nakita ko noon. Hindi lahat ng nakita ko ay totoo. Ikaw, magbihis ka. Sumama ka sa akin. Ay. Si ikalawang kapatid at ikatlong kapatid ko. Naririnig din nila ang nasa puso niya. Kailangan kong malaman ang nangyayari. At yung mga sinabi niya kanina, tungkol sa mga bagay na iyon, talaga bang totoo iyon? Kailangan kong linawin ito. Kumain. Maghintay ka muna dito, huwag kang gagalaw. Pupunta ako sa parking lot, at magmamaneho papunta rito. Oh, Song, Sinzi. Wow, ito na ba ang langit ng mga Diyos pagkatapos ng pag-akyat? Talaga, sobrang abala at marangya. Gutom na ako. Oy. Ang bango. Boss, pabili nga ng 10 piraso. Sige, 40 piso lahat. Iskan mo na. Iskan. Anong isuskan? Iskan ito. Oh. Ay. Siksija. Ay. Anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nag-utos na mag-scan? Ginamit ko lang kamay ko para mag-scan. Ikaw, sira ulo. Bayaran mo ako. Cellphone. Boss, nagawa ko na ba ang string? Ang tagal ko nang naghihintay. Bilisan mo na. Nakakalimutan ang mga bagay. Pasensya na. Ito. Wala na palang uling. Hindi ko na magapoy. Sandali lang. Bibili na ako agad ng marami. Kailan pa kaya yon? Ayoko na. Isauli mo na lang ang pera ko. Kahit isauli mo pa ang pera, ayoko na. Isauli mo na ang pera. Ay, boss. Kung matutulungan kita sa pag-ilaw, pwede mo ba akong bigyan ng ilang piraso para kainin? Ikaw, bata ka. Gusto mo pa akong lokohin, ha? Panoorin mo ito. Western Pepper. 8 gates escape technique. Hurry, as the law commands. Start. Wow. Ang galing nito. Aray. Per, mahiwaga ka ba? Hindi ko akalain, bata. Ang galing-galing mo. Bilisan mo. Baka hindi na kayanin ng tatay ko. Hey, boss. Yung sinabi mo sa akin dati, walang problema. Kumain ka ng gusto mong dami. Kumain ka hanggang gusto mo. Haha. Sige na. Ito pala ang pagkain sa mundo ng mga Diyos. Sobrang sarap. Clouda 52,521. Bata, lumayo ka na. Naku, ganito rin pala. Bakit huminto? Director Jam, may humarang sa harapan. Ang bilis pala ay mas mabilis pa sa aking sinasakyan, na Golden Wing Stroke. Kahit mas mabilis pa. Ito ba, ang sasakyan ng mga Diyos? Talaga namang kakaiba. Ha! May sakit ng malubha ang tatay ko. Kailangan siyang madala sa ospital agad. Hindi ba't kailangan mong magbukas daan? His. At kapatid, 1 minuto na lang ang natitira sa tatay mo. Mamamatay na siya. Mukhang hindi na siya abot sa ospital. Ganito na lang. Gagamot ko ang tatay mo. Bilang kapalit naman, ibigay mo sa akin ang kabayo mong ito. Pwede ko bang tanggapin? Saan galing ang taong baliw na ito? Hindi ka pa ba aalis? Ha? Sabi ko sa'yo, ikaw na babaeng ito. Kung magsalita. Bakit ka pa nanlalait? Tawagin niyo nga, paalisin mo siya. Opo. Ha? Gusto mo bang makialam? Yun X, 11,122. Pag-ibig. Siguro. Ginoo Jayang, siya ang kapatid ko. Anong ginagawa mo? Kapatid mo? Alam mo ba, kung hindi siya sinadyang humadlang, sa kalagayan ng tatay ko, magkakaroon na sana ng lunas. Ikaw, pasensya na po. Ginoo Jayang.
Kakalabas lang po ng kapatid ko sa ospital. Kasi, medyo hindi po maayos ang pag-iisip niya. Aalis na po kami ngayon. Sige na po. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ito ang siyam na pag-ikot na perpektong tableta. Ipainom mo ito sa iyong ama. Gagaling na ang sakit ng iyong ama. Ano ang sinasabi mo? Linfei, ano na naman itong kalokohan mo? Halika na, sumama ka sa akin. Pasensya na po, Jilvik Jayang. Patawarin niyo po ako. Umalis na kayo. Yun X, 11,122. Director Jiang, pabayaan na lang natin silang umalis. Mahalaga ang kalagayan ng tatay ko. Huwag na muna natin silang pansinin. Kung sakaling may mangyari, sa tatay ko mamaya, susundan ko pa sila at hahabulin ang hustisya. Director Jiang, may problema. Director Jiang, hindi na siya humihinga. Ano? 8. 1 minuto na lang ang buhay ni Papa. Mamamatay na siya. Mukhang hindi na siya abot sa ospital. Tatay, Itay. Paano nangyari ito? Tapos na. Natupad nga ang sinabi niya. Kaya pala. Bahala na. Susubukan ko na rin kahit imposible na. Ang tanga-tanga ko naman. Pati ang sinasabi ng isang baliw ay pinaniwalaan ko. Ang pamilyang Lin. Kayo ang pumatay sa aking ama. Ipaalam ninyo, simula ngayon, lubos na ipagbabawal ang pamilyang Lin. Sisiguraduhin kong mawawalan sila ng lahat ng kanilang ari-arian. Tatay, maghihiganti ako para sa iyo. Tatay. May. Yun X, 11,122. Linfei, buhay na buhay. Ano bang kabaliwan na naman yan? Ang pamilya Jiang ay ang pinakamayaman sa Jinghai. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung magalit sila? Oo, alam ko na. Pero, Eddie, ang gamit mong ito ay mukhang maganda naman ay. Hay, maaari mo ba akong bigyan ng isang sasakyan? Kakaiba. Paano? Simula nang maospital siya, para siyang ibang tao na. Basta't huwag mo na siyang sasaktan. At huwag mong apihin si Xiao Chuan. Maging mabuting tao ka na lang. Pagdating ng kaarawan mo, maaari kong isipin na regaluhan ka ng kotse. Totoo. Deal. Hay, para sa anting-anting, kailangan ko lang makipag-usap sa lalaking yun. Nagkasama na kami ng ilang panahon. Pahintulutan akong bilangin kung anong ginagawa ng batang ito. Naku, umakyat na naman siya ng gulo. Nagpapanggap na aalis ng bahay para magalit ang iba sa akin. Paano ba siya magiging ganito kababa? Si Xiao Chuan ang nag-iisip na umalis ng bahay. Imposible yun. Hindi ba niya sinabi kanina pa na dapat maging maganda ang pakikitungo niya kay Linfei? Xiao Fei, pagpasok mo mamaya, humingi ka ng magandang paumanhin kay Xiao Chuan. Narinig mo ba? Bakit ko naman siya hihinga ng tawad? Ma'am. Gusto mo pa ba ng sports car? Magsorry ka. Para sa artifact, kinaya ko na. Xiao Chuan, hindi ka pwedeng umalis. Are, hindi ka pwedeng umalis, Xiao Chuan. Anong nangyari? 8. Dumating ka na rin. Gusto raw umalis ni Xiao Chuan. Ano? Tama nga siya, sabi ni Linfei. Xiao Chuan, anong ginagawa mo? 8. Pakiramdam ko, mas mabuti pang umalis ako sa bahay na ito. Mas mainam. Pagkat, si Fei Jie ang tunay niyong kapatid na lalaki. Ako ay isang banyagang tao lang. Hindi dahil sa akin. Nasira ang inyong pagmamahalan bilang magkapatid. O gawa, ano nang pinagsasabi mo? Sa aming mga puso, matagal ka na naming tinuring na kapatid. Oo nga. Si Linfei ay masama ang ugali at gumagawa ng masama. Samantalang ikaw, Xiao Chuan, masunurin at matalino ka. Hindi ka pwedeng umalis. Pero, ang mga bagay na meron ako ngayon, lahat naman yan ay kay Kuya Fei. Natatakot ako kung mananatili pa ako rito. Magagalit sa akin si Kuya Fei. Magagalit siya. Hindi nga namin siya pinalayas. Mabuti na nga yun. Magagalit pa siya sa iyo. Linfei, bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Xiao Chuan para patawarin ka niya. Yuan, hayaan mo na. Huwag na natin siyang pahirapan pa, Kuya Fei. Aalis na lang ako. Hi, Xiao Chuan. Are, Xiao Chuan, ano ba ang ginagawa mo? Mama at Papa, pakisaway nga si Xiao Chuan. Aalis daw siya ng bahay dahil kay Linfei. Ano? Papa. Inay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin sa mga nakaraang taon. Inalagaan ako ng pamilya Lin ng mahigit 2 dekada. Kaya't kontento na ako. Hindi ko na kayang humiling ng higit pa. Kayo ng mga matandang magulang, dapat ay mag-ingat sa inyong kalusugan.
Paalis na ako. Ay naku, Xiao Chuan. Hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang anak ng ina mo. Saan ka pupunta? Pangit na bata. Nagpapahirap ka ba? Sa kapatid mo. Bilisan mo. Pumunta ka sa harap ng kapatid mo. Mag-sorry ka. Siya na ang nagdesisyon umalis. Anong kinalaman ko doon? Walang kwentang tao. Tapos ngayon, magtatangkang makipagtalo. Paano ko ba nagawang? Ikaw na anak na walang puso. Parurusahan kita. Kunin ninyo ang latigo ko. Are. Anak na Swale. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Are. Huwag magpasuway. Paano mo nagawa yan? Talaga bang gagawin mo to sa akin? Ay, tatay, tama na. Lin Fei, alam mong may karamdaman ang tatay natin. Tapos pipilitin mo pa siyang magalit. Doon ka pa sa saya. Ang matandang iyon, edad na. Nag-o-online pa at nagpapakawalang hiya. Ngayon, nagkasakit na. Sisisihin mo pa ako. Nakakatawa naman. Ano? Online na relasyon. Ang tatay ko ay may online na relasyon at nag-video chat pa na hubot-hubad. Are, masakit. 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 Hayop kang matandang lalaki ka. Sabihin mo ang totoo. Ano ba ang nangyayari? Ay, masakit. Ginang, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Wala akong kasalanan. Bagsit na bata, maglalakas loob kang siraan ang iyong tatay? Nais mo bang mamatay? Hay, wala naman akong sinabi. Ano ba nang pinag-iinisan mo sa akin? Bakit ka ganyan ka-excited? Sayang naman, yung nakilala mong magandang kapatid sa online. Isang matandang babae pala na mahigit 200 pounds ang timbang. Nagpanggap lang pala siya. Tapos nagpadala pa siya sa'yo ng medyas na may amoy niya. Parang kayamanan mo pang ang itinatago. Nakakatawa ka naman. Original na medyas. Impossible. Maglakas loob ka pang magsinungaling dito. Tingnan mo, hindi kita papatawarin. Tay, huwag kang mag-alala. Fidge, hindi naman niya sinasadya. Nasa ganitong sitwasyon na. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Umalis ka. Ngayong araw na ito, kailangan ko talagang turuan siya. Utang na loob. Lin Fei, sa bahay na ito, ako ang tunay na anak ng may-ari. At ikaw, maghihintay ka na lang na mapalaya sa bahay na ito. Magkunwari ka pa. Sige lang, magkunwari ka pa. Napakasama naman ng pag-arte ninyo. Kaya nga kayo niloloko, mga gago. Mga tanga lang ang nadadaya ninyo. Kanina pa alam ng batang yon na hindi ninyo siya hahayaang makaalis. Kaya walang laman ang kahon na yan. Panloloko lang yon. Anong sinasabi mo? Walang laman ang kahon. Hindi ganyan ang ugali ni Xiao Chuan. Hindi ako naniniwala. Lumipad. Ikaw, huwag kang magparatang ng walang katotohanan. Xiao Chuan, ibigay mo ang kahon sa ate. Ay, 8. Hindi mo ba siya pinaniwalaan? Hindi mo ba ako pinaniwalaan? Kailangan kong patunayan ang pagiging inosente ni Xiao Chuan. Patunayan ang kanyang kalinisan. Xiao Chuan, makinig ka. Ibigay mo ang kahon sa ate mo. 8. Pagdating ng oras, mapapahiya si Kuya Fi. Masama iyon. Para sa ate. Totoo ngang walang laman. Pinatunayan ng bulong sa puso ni Lin Fei. Si Xiao Chuan pala, talaga bang nagkunwari lang siya na umalis para makuha ang atensyon ng lahat? Kailan kaya naging ganito siya kahusay magplano? Ako, ang nararamdaman ko. Lahat ng meron ako ngayon ay ibinigay ninyo sa akin. Hindi ko karapat-dapat itong dalhin. Kaya't wala nang laman ang maleta. Wala nang anuman doon. Ay naku. Ang mabait kong anak, paano ka naging ganito katalino? Chuan, kung aalis ka. Malulungkot ang mommy mo. Makinig ka, huwag ka nang umalis, sige na. Nanay, sa totoo lang, hindi ko rin kayang iwan ka. Hindi ko kayang iwan ang tahanan na ito. Sige. Si Xiao Chuan ang kuya mo, hindi. Alam ng tatay mo na gusto mo ng mga relo. Sa pagkakataong ito, special na kinuha ko mula sa ibang bansa, ang isang relo para sa iyo. Bilang kabayaran, tingnan mo kung magugustuhan mo. Wow, Richard Mille. Salamat pa. Huwag kang mag-alala. Pag kumita na ako balang araw, tuturuan kita ng mabuti. Ikaw pa nga ang matulungin. Anak, bumili din ang mommy mo ng regalo para sa'yo. Tara, punta tayo sa taas at tingnan. Tara. Halika. Sira ulo, sa susunod, pwede bang matuto ka ng marami sa nakababata mong kapatid? Magpakita ka naman ng pag-ugaling may pag-iisip. Matututo ako sa kanya. Matututo ako sa kanya kung paano ipinagbibili ang mga regalong binigay niya. Para lang maipusta sa sugal. Nakakatawa naman. Ang akin na ito. Walang kagulat-gulat na tinanggalan siya ng oxygen tubig pagkatapos. Ano? Ikaw. Bastos na bata, huwag magkalat ng chismis tungkol sa kapatid mo. Hindi ko naman sinabi anything. Ano bang chismis ang sinabi ko? Baka naman ako lang.
Napagod ako sa trabaho. Parang may naririnig akong mga bulong. O say, pag sinaktan mo ulit ang kapatid mo, ikaw ang mapapahamak. HMB. Tay, narinig niyo ba yun kanina? Tama nga ang kutob ni Linfei. Kung ganoon, si Xiao Chuan nga pala, hindi pala kasing simple ng iniisip natin. Yung mga sinabi ni Linfei noon, yung mga hula niya, totoo nga kaya lahat yun? Teka lang, masyado pang maaga para magpasya ngayon. Magmamasid pa tayo ng kaunti. Tingnan natin. Sige. Xiao Chuan, ngayon ay panahon ng paglaki mo. Kumain ka ng kaunti. Salamat, Mom. Hello, sino ito? Si Ginang Lin, kami po ang Jinghai Hospital. Nandyan na po ang resulta ng inyong pregnancy check-up. Binabati po kita, buntis kayo. Sa kasalukuyan, 4 na linggo na po ang bata. Totoo ba? Anong nangyari kay Kinhan? Mama at Papa, buntis po ako. Ito. Ang ganda-ganda naman ito. Naku. Ang saya-saya. Mamaya na. Mayayakap ko na ang apo kong babae. Mabuti. 8. Sabihin mo na agad ang magandang balita. Kay kuya, magiging masaya siya ng gusto. Buntis na ako. 3 taon din kaming naghihintay. Alam na ito ng asawa ko. At tiyak na matutuwa siya ng gusto. Mumiti ka na. Mumiti ka na. Mamaya, hindi ka na makakapagtawa. Ano nang sabi mo? Mamaya, hindi ka na makakapagtawa. Ano nang sabi mo? Wala o wala naman akong sinabi ah. Mahal. Ikaw, narinig mo ba kanina? Narinig niyo rin naman. Kaya hindi ako nagkakamali kanina. At narinig ko ang puso ni Linfei. Yung matandang lalaki, may online na relasyon. Totoo nga. Hoy, ipaliwanag mo sa akin. Totoo ba talaga yung online na relasyon? Masakit, Mrs. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Nanay, kumakain ka ba? Nanay, huwag ganyan. Bakit ngayon lang? Mula nang umuwi kami mula sa ospital, parang nagbago ang lahat. Ang lahat ng tao ay may ibang pananaw kay Linfei. Naging mas mabait na siya. Ano bang nangyayari? Hindi pwede. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Mayroon na. Linfei, ngayon, maghihintay ka na lang na makita ng buong pamilya mo. Ipagpalagay na lang nating isang manyak na magnanakaw ng panty. Sino ang nasa likod ko? Hayaan mong magbilang ako. Si Xiaoya ba? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya umuwi para kumain? Si Xiaoya ay may laban sa boxing. Kaya magiging huli na siya ng uwi. Ay, anak ng kapatid mo, Lin Chuan na yan. Nilagay pa ang underwear ni Ate Apat sa kwarto ko para akusahan ako. Wala na yatang kahihiyan. FK. Anong tinitingin-tingin niyo sa akin? Linfei, sinabi mo kanina na magtatayo tayo ng bagong pamilya group. Yeah, Ate Apat, may isang bagay ako na gusto kong sabihin sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba talaga? Halos ganun. Tayo. Impossible. Hindi ako naniniwala. Paano kaya? Si Xiao Chuan. Paano kaya si Xiao Chuan magagawa ang isang bagay na napakasama? Parang nakita ko lang kanina, sina Fiji at Gigi, pumasok siya sa kwarto mo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bakit siya pumasok sa kwarto ko nang walang paalam? Hindi ka tanggap-tanggap. Teka, parang nakita ko. Si Ethel na parang may ginagawang hindi tama. Pumasok siya sa kwarto mo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nagtangkang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. Walang katuturan. Ate Apat, anong nangyari? Ako. Nawawala ang isa kong panloob. Ano? Ito. Hindi kaya si Fiji ang nagnakaw nito? Maliban sa hayop na yon, wala nang iba. Ang hayop na yon, dapat noon pa ay hindi ko na siya kinuha mula sa orphanage. Anong nangyari? Xiaoya. Anong nangyari?
Nanay. Siya, ninakaw niya ang aking panty. Hindi ko akalain, tama pala si Linfei. Hoy. 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 Huwag mong gawing kasinungalingan. Anong mata ang ginamit mo para makita ko? Ninakaw mo ang brief ko. Magdadahilan ka pa. Sinabi na sa akin ni Xiao Chuan kanina. Ako, nakita ko mismo kanina. Pumasok si Kuya Fi sa kwarto ni Ate Siete. Tapos may dinukot pa siyang palihim na dinala palabas. Anong klaseng bagay? Ikaw, isang pervert. Patay kita. Hoy, Simi. Kalma lang. Baka mayroong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Kanina si Xiao Chuan. Sinabi mismo sa akin. Paano magiging peke? Ito. Hindi ba't ito'y wala kang alam? Hindi ba't hindi ninyo paniwalaan ang sinabi ni Xiao Chuan? At sa halip ay paniwalaan ang hayop na ito. Talaga, mas pipiliin pa ninyong paniwalaan siya. Sige, kung hindi niyo ako pinaniniwalaan. Sigurado akong itinago niya ang salungsuso sa kwarto niya. Ika-4 na kapatid. Xiaoya, ano nang nangyayari dito? Ano nang nangyayari? Fiji, aminin mo na. Agad na ibalik mo ang salungsuso kay ate ika-4 at mag-sorry ka ng maayos. Tayong lahat ay laging isang pamilya. Hindi kita gagambalain. Hindi ko ginawa yan. Bakit ko aminin? Fiji, paano hanggang ngayon? Hindi ka pa rin nagpapatalo. Gusto mo ba? Nahanapin ko ang underwear mo. Ikaw lang pala ang aamin ng mali, di ba? Sige. Di maghanap ka. Yan ang sinabi mo. Paano nangyari yun? Impossible. Ako kaya ang ninuno ng sekta ng mga immortal. Ang paglipat ng bagay ng hindi hinahawakan ay madali lang sa akin. Sinisikap mo akong ilaglag. Maghintay ka na lang at babagsak ang bato sa sariling paa mo. Paano mangyayari yun? Impossible. Kanina lang, nilagay ko ang salungsuot ko dito. Paano nawala? Saan mo itinago ang salungsuot ko? Anong ibig mong sabihin, saan ko itinago? Wala akong kinuha na panty. Ano bang itinatago kong panty? Ikaw nga eh. Pagpasok mo, agad mong hinanap dito. Parang alam mo, nandito ang panty. Baka ikaw ang kumuha ng panty ni Ate 4. Gusto mong siraan ang pangalan ko. Ikaw, huwag mong subukang pagbintangan ako ng walang basehan. Kaya ba nating, siya sa atin ang iyong silid. Linfei, tama na. Si Xiao Chuan ay matapat at mabuti. Hindi siya katulad mo na mapanlin lang. Ate 4, huwag mo nang sabihin yan. Kung nagdududa si Kuya Fi sa akin, hayaan mo siyang, siya sa atin ang aking silid. Walang ganoong pangangailangan si Xiao Chuan. Ate 4, naniniwala ako sa iyo. Okay lang, Ate 4, suriin pa rin natin. Kundi, si Kuya Fi, siguradong hindi siya kontento sa loob niya. Para maiwasan ang mga issue, hindi na ako maghahanap. Kayo na lang ang mag-check. Ate, pangalawang ate, pangatlong ate. Hindi naman siguro. Kayo maghahanap sa kwarto ni Xiao Chuan, di ba? Hindi gagawin ni Xiao Chuan ang ganoong bagay. Ganyan kayo. Pinapalungkot niyo si Xiao Chuan. Mas mabuti pang mag-imbestiga tayo para mapatunayan ang kalinisan ni Xiao Chuan. Wala naman akong nakita dito. Sinasabi ko na hindi na kailangan pang mag-imbestiga. Nakita mo ba? Si Xiao Chuan at ikaw ay, hindi ka kapareho ng iba. Sasabihin ko sa'yo, agad-agad mong ibigay ang aking salungso. Kung hindi, maghihirap ka. Huwag magmadali. Hindi ba may mga hindi pa na-check? Hanggang ngayon ay matigas ka pa ha? Kaya ngayon, para malinaw sa iyo ang iyong pagkamatay, tingnan mong mabuti. Mayroon ba? Mayroon ba? Ito. Paano ito nangyari? Totoo nga pala itong panty ko. Mukhang alam na natin kung sino ang magnanakaw. Alam na siguro ninyo lahat yon, di ba? O gawa? Paano napunta ang brief ko sa'yo? Ate, hindi ko rin alam. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko yon kinuha. Ayos lang, o gawa. Naniniwala sa'yo si ate, hindi mo kayang gawin yan. Ikaw ang naglagay niyan. Gusto mong sadyang ipasa kay Xiao Chuan. Ako pa ang sisihin mo. Aba, ikaw na bobo. Wala na yatang pag-asa. Ganito kababa ang bihig mo. Kaya pala nilagyan siya ng gamot. Sa laban ng boxing, binugbog at ginawang baldado. Ipinagbili sa probinsya, at nanganak ng 9 na anak sa isang matandang binata. Ano ang sinasabi mo? Ang lakas ng loob mong sumumpa sa akin. Aray, bunso. Calm down, calm down. Ate, anong nangyari sa inyo ngayon? Bakit ang pagtatanggol niyo sa kanya? Hindi lang niya kinuha ang mga panty ko. Pina-frame pa siya kay Xiao Chuan. Ganyang klaseng tao. Hindi ka dapat manatili sa bahay natin.
Pwede bang palayasin siya ng mga magulang natin? Ayan na, ayan na. Magkapatid naman kayo. Bakit pa kayo nag-aaway ng ganyan? Baka naman. Mali lang ang pag-aayos ng yaya sa mga gamit. Isang malaking pagkakaintindihan lang to. Kayong dalawa, makipag-ayos na lang kayo ha? Hoy, mahal. Mahal. Uuwi ka ba ngayon? Ngayon. May business trip ako ngayon. Hindi muna ako uuwi. Sige, magpahinga ka. Mahal, paalam. 8. Bakit hindi mo sinabi kay Manong? Tungkol sa pagbubuntis mo, sa pagkakataong ito, lalo kung umuwi ng biglaan, para bigyan siya ng sorpresa. Yung 8. Sinasabi ko sa'yo ngayon, mas mabuting huwag ka nang umuwi. Bakit? Dahil kung hindi ka uuwi, mas magiging mabuti iyon para sa tatlo. O hindi kasama ang sanggol. 4 pala iyon. Anong sinasabi mo? Ate, narinig mo na ba yung kantang iyon? Ang pag-ibig ay isang liwanag, bilog na parang nakakabaliw. Linfy, laruhin mo ang sinasabi mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang AQ mo. Paano ka naging VP ng kumpanya? Ang ibig kong sabihin ay ang asawa mo ay kasalukuyang abala siya sa pagpapagawa ng kalokohan sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan ito? Ganito kabigat? Nalaman na may kalokohan ang hipag mo. Totoo ba yan? Flige, sobra na to ha. Paano mo nasabi yan? Pinadungis mo pa ang hipag mo. Huwag mo akong pagbintangan ng walang katotohanan. Nako, kawawang ate. Hindi pa alam na ang asawa niya ay kasama ang ibang babae na nagsasama sa kama. At saka, yung kabit. Ang ganda naman ng katawan. Linfy, hanggang kailan ka ba? Kuya, nakilala na namin siya. Mabait naman siya. Hindi niya gagawin iyon. Oo nga, at buntis pa ang ate ko. Sobrang sweet nila bilang mag-asawa. Imposible na may iba siya. Linfy, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Naniniwala ka man o hindi? Sige, bumalik ka na sa akin ngayon din. Gusto kong makita kung totoo nga ang sinasabi mo. Pupunta rin kami. Xiao Chuan, katatapos mo lang gumaling, mas mabuti pang manatili ka muna sa bahay. Magpahinga ka ng mabuti. Asawa ko, manatili ka na lang sa bahay. Pag-ingatan mo si Xiao Chuan. Sige, ingatan ko siya. Hintayin mo ako, pupunta din ako, hintayin mo ako. Magpahinga ka ng mabuti. Alak, ilog, alak. Ate, alam ko pong nagmamadali kayo. Pero pakisubukan pong huminahon muna. Kakasimula pa lang po nila. Nasa panimulang yugto pa. Hindi pa po nagsisimula ang pangunahing gawain. Panunuyo pa lang. Talagang masaya ang laro. Magmadali ayon sa utos. Diyos, tawag sa pagpapala, pagpapala, pagpapala. Ice White, good luck. Cloud Dust 28,888. Yung sasakyan kanina, lumipad ba yun? Ayon ba sa agham ito? Nanay, alam mo ba, na nanganak ka ng anak na ganito kakakaiba? Ako rin, ina ng manok ah. Ikaw at ako. Huwag magpanik, lahat, kapag nagmamadali. Basta ipakita ko na lang ang ilang galaw. Basta ipakita ng konti, ganyan ka na. Kailangan mong seryosohin ito, hindi ba't masisira na ang mundo? Hi! Hindi ba tayo pupunta para maghuli ng may ginagawang kababuyan? Tara na, tama. Ulap X, 28,888. Mahal ko, Makati. Sino? Wow, mukhang dumating tayo sa tamang oras. Ate, yung hat mo, hindi pa masyadong berde. Talaga, tama siya. Ate, asawang lalaki mo, gahaman. Tinutok mo pa si ate. Nag-cheat ka. Mahal ko. Binigyan ka ng magandang trato ng ate ko. Tapos itinakwil mo pa siya. Papatayin kita. Tama na, ate. Sobrang brutal. Panglidong. Mayroon ka pa bang ipapaliwanag?
Bahala na, nakita mo na rin naman. Hindi na kita ililihim. Magdiborsyo na tayo. Bakit? Saan ba ako nagkulang sa'yo? Bakit mo ako niloko? Naku, huwag mo na akong sisihin. 3 taon na tayong naghahanda sa kasal. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbubuntis. Ano ang magagawa ko? Hindi ko kayang tiisin na mapuksa ang angka natin. Kaya dahil lang dyan, iiwan mo na ako. Panglido, ano ba ang tingin mo sa akin? Isang makinang panganganak ng inyong angkan? Ano pa nga ba? Sasabihin ko sa'yo, sumimplang na ako sa'yo. Simula nang magkasama na sila, doon ko lang napagtanto na siya pala ang tunay kong minamahal. Sus, tunay na pag-ibig, ginagamit ka lang niya. TM makina, dala ang pera mo para suportahan ang kanyang batang kasintahan. Anong sinabi mo? Buwiset, pakinggan mo ha, kasama siya sa akin, hindi dahil sa pera ko. Hindi ka rin naman pagtataksilan. Kung hindi pera mo, ano pa? Dahil ba matanda ka, o ano pa? Dahil sa iba mong bagay, hindi ikaw. Peke ako, tumawag, ipinagmalaki ko. Oy, si gwapong lalaki tumawag. Ang galing. Magkakarelasyon silang 4, bakit hindi mo sinasagot? Wala lang ito, isang sales call lang. Totoo kaya ang sinabi ng bata? Kit, kunin mo na. Mahal ko, nakuha mo ba ang pera mula sa matandang lalaking iyon? Kailangan ko ng pera lately. Pwede ka bang magpadala sa akin? Pakisuyo na lang. Ay, Pongj, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ikaw na babae, nagloko ka sa akin. Aray, kuya, huwag kang mag-alala. Kahit niloko ka niya, nakapagbigay din naman sa iyo ng karanasan sa kasiyahan ng teknolohiya, di ba? Teknolohiya? Ikaw? Nagparitok ka pala. Hindi mo ba sinabi sa akin na natural ka? Kuya Fang, huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Medyo lang naman ang pinagawa ko. Konti lang talaga. Hindi naman lahat ng parte ng katawan ko. Advanced na teknolohiya, kalahati lang. Mga 50% lang. Oo, talagang 50%. Kumbaga, mula sa lalaki, naging babae lang. Kuya, pumili pa ng isang trans. Kaya kanina ba't parang lalaki pa sa lalaki? Lahat sila bading. Nagkataon na nakasama ko ang isang bading. Pang, kuya. Kit, lumayas ka. Lumayas ka. Ayaw ko nang makita ka. Lumayas ka na. Kung hindi dahil sa perang yan, hindi kita sasamahan. Kit. Ang gumagawa ng masama, siya rin ang nasasaktan. Buti nga sa kanya. King Han, patawad. Kasalanan ko ito. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Paano? Iniwan ka na pala ng iyong tinatawag na tunay na pag-ibig. Nagsisisi ka na ngayon, naalala mo na ako. Ano mo ba ako? Tindahan ba ako ng mga gamit na pangalawa ang kamay? Hindi dahil sa kalungkutan. Nabulag lang ako sa kanya saglit. Mahal pa rin kita. Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo, ganyan ka ngayon. Lalo lang akong nasusuka. Kasi, ikaw na walang kwentang lalaki. Alam mo ba, na ang atin mo ay buntis na ngayon? Ano? Buntis ka? Oo nga. Pero ang batang ito, wala kang pakialam. Mag-isa kong ipapananganak at papalakihan ang anak ko. Simula ngayon, maghihiwalay na tayo. Wala nang anumang koneksyon sa pagitan natin pagkatapos nito. Yung mga, kuya, huwag kayong mag-alala. Ako, ang tatay ko, ay bumili sa akin ng relo. Kunin niyo ito at ibenta. Siguro makakakuha kayo ng malaking halaga. Ang relo na ito ay malamang na mabenta ng ilang daang libo. May utang ka pa sa amin na pagsusugal. Kasama ang interes. 5 milyon lahat-lahat. Akala mo ba ay mapaglaloko mo ako gamit lang ang isang sirang relo? Iniisip mo bang tanga ko? Kuya, huwag ka pong mag-alala. Bigyan niyo pa po ako ng 3 araw. Pinapangako ko po, nababayaran ko na ang lahat ng utang ko sa inyo. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Pero kung hindi ka makabayad pagdating ng araw na yun, huwag mong gawing biro, susubilin kita. Tara na! Ngayon, ibinenta ko na lahat ng mga bagay na pwedeng ibenta. Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Ako. Ano ang dapat kong gawin? Ay, nakuha ko na. Hello. Wang, ako po ang nakababatang kapatid ni Lin Kingsu, ang sikat na artista.
Narinig ko pong matagal na kayong nanliligaw sa kanya. May paraan po ako para mapapayag ko siya. Makahiga sa kama ninyo, umakyat sa kama mo. Pero, kailangan mo munang bigyan ako ng 5 milyon. Ate, huwag ka nang malungkot. Napakagaling mo naman. Makakahanap ka rin naman ng mas mabuti. Oo nga, anak. Buntis ka na ngayon. Huwag kang masyadong magagalit. Maaaring makaapekto ito sa paglaki ng sanggol. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pong ayusin ang sarili ko. Mabuti naman kung naiisip mo yan. Magpahinga ka na lang dito. Magpapagawa ako ng sabaw ng manok para sa'yo, para maayos ang iyong katawan. Salamat po, Mama. Ang saloobin ni Lin Fei sa pagkakataong ito ay napatunayan muli. Iyon ba ay nangangahulugang? Pagkatapos nito, ang buong pamilya ay talagang pinahirapan. At totoo lahat iyon. Hindi. Hindi ko papayagan. Nangyari ang ganitong bagay. Xiao Fi. Tungkol sa nangyaring ito, kailangan ko pang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nasa dilim pa rin ako. Ah, tama pala, ate. Sinabi mo noon na bibili ka ng sports car para sa akin. Kailan mo kaya ito tutuparin? Ang bait mo naman, ate. Bibilihin ko na ngayon. Hoy, Sekretarya Sun. Agad-agad mong i-order ang isang Ferrari. Ibibigay ko ito sa kapatid ko. Oo nga, wow. Ate, ang taas ng klase. Si ate pala ay bibili ng sports car para kay Lin Fei. Bakit naman? Anong karapatan? Xiao Chuan, anong ginagawa mo? Ate, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Pasensya na. Patawad. Sana'y nalaman ko na agad na ganoon pala ang kuya mo. Napakasamang tao. Ano man ang sabihin niya, hindi kita ipapakilala sa kanya. Ako. Dapat lang akong mamatay. Dapat lang akong mamatay. Dapat lang akong mamatay. Dumating si Xiao Chuan. Si Xiao Chuan, huwag mong gawing ganito, hindi ito kasalanan mo. Nais mo lang tumulong, hindi mo naman sinasadya. Oo nga, Xiao Chuan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kinalaman dito. Ang acting ng Green Tea Guy, talaga namang kahanga-hanga. Kung hindi ko lang alam na, tinanggap ng batang ito ang 500,000 piso mula sa bayaw ko para itago ang katotohanan ng pangangalunya nito. Ano? Alam ni Xiao Chuan na may kabit si Fang Lidong, pero dahil sa pera na natanggap niya, sinadyang itinago niya ito. Ate, anong nangyari? Wala, medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Kailangan kong magpahinga. Nakakagulat, bakit biglang nagbago ang mukha ng ate? Si Xiao Chuan ba ay kayang gumawa ng ganitong kalupitang bagay? Fiji, sobra ka naman. Ang ate ko nahihirapan na, ng ganyan. Ikaw, hindi ka man lang mag-alok ng pakikiramay. Nanonood ka pa ng TV dito. Wala kang pakialam. Bahala na. Sasapawan kita mamaya. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang mabilis na pagbabayad ng utang sa sugal. Ate, hindi ba matagal mo nang gustong makasama sa pelikula ni Derek Feng? Nakausap ko na siya para sa'yo. Totoo. May hapunan mamaya at pupunta rin si Derek Feng. Sumama ka na lang sa team. Ang saya. Xiao Chuan, ang galing mo. Mahal ka ni Ate Er. Ate Er, ito naman ang dapat kong gawin. Ate Er, ang tanga-tanga mo. Binenta ka na nga't hindi mo pa alam. Tuwang-tuwa ka pa dyan. Ano nang sabi mo? Ano nang sabi mo? Wala naman akong sinabi ah. Wala namang nagsalita kanina, ate. Nagkakamali ka lang siguro ng dinig. Yung sinabi ni Lin Fei kanina, ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Sasama ka mamaya sa amin, di ba? Ako rin, bakit? Ang malas naman. Kung pumunta si Lin Fei, paano pa maisasagawa ang plano? Ate, pribadong salo-salo lang naman ito. Si Kuya Fei ay isang hindi kaugnay na tao. Samahan namin siyang pumunta. Hindi naman yata angkop. Ano naman ngayon? Siya rin ang kapatid ko. Isasama ko ang pamilya ko. May problema ba? Ganito na lang. Mamaya, samahan mo akong pumunta. Bibilhan kita ng sports car, ate. Tara. Ikaw, ako, ikaw. Tao. Ay, naku. Si Lin Chenhao, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Magandang araw, Director Feng. Narinig ko na gusto mong makipagtrabaho sa akin. Oo, tama. Halika, maupo ka at pag-usapan natin. Halika, maupo ka hahaha.
Hahaha. Ako, kamakailan ay naghahanda na mag-shoot ng isang pelikulang pangunahing tauhang babae. Sa unang tingin ko pa lang sa iyo, ay nabighani na ako ng gusto. Sa tingin ko, ikaw ang angkop na pagpipilian. Salamat sa iyong tiwala. Sisikapin kong mabuti. Gagampanan ko ng maayos ang aking papel. Oo nga pala, ipapakilala ko sa iyo. Ang pinakamalaking investor ng ating palabas, si G. Wang ng Wang Group. Ikaw ba? Kingsu. Ang tagal na natin hindi nagkita. Jiwang, sa tingin ko nasabi ko na dati, na malinaw ko nang sinabi sa iyo, na hindi ko kayang maging girlfriend mo. Kahit pa ipagganap mo ako bilang pangunahing tauhan, hindi ito mangyayari, dapat mo nang tigilan ang pangarap na yan. Ay, teka. Ate, huwag kang umalis, mukhang nagkakamali ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga ito ginawa para sa iyo. Pumunta ako dito, para mag-invest sa pelikula ni Director Feng. Ito ay sa pamamagitan ng maraming koneksyon ko. Matapos ang hirap, ikaw lang ang nakuha kong pagkakataon na makuha. Kung aalis ka ng bigla, magkakaroon ako ng maraming kalaban. Sige na. Hehe, umupo ka. Umupo ka. He. Director Feng, mag-usap tayo tungkol sa kontrata. Sige. Kontrata. Miss Lin. Walang problema sa kontrata. Pwede na itong pirmahan, sige. Kaya't magsalo tayo sa isang toast. Para sa tagumpay ng ating palabas, maging sikat sa buong bansa, okay ba? Tara, inom. Fitch, inom ka na rin ng konti. Itong green tea na lalaki, maglalagay pa siya ng gamot sa atin. Tingnan ko nga, anong kalokohan ang gagawin ng batang ito? Lin Fei, ngayon tapos ka na. Xiao Fi. Ate, anong nangyari sa'yo? Medyo nahihilo na ako. Ate, lasing ka na ba? O kaya, ihatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Wang, mauuna na po kami. Ate, huwag mo naman akong sisihin. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Sapagkat kung gusto mong makagawa ng pelikula ng isang malaking direktor, kailangan mong magbayad ng halaga, hindi ba? HMD. Hello, Jim Wang. Maaari ka na pong pumunta rito. Susunod, kailangan ko nang ayusin ang batang si Lin Fei. Lin Fei, sabi mo, hindi ka man lang magstay sa ampunan. Kailangan mo pang bumalik para makipag-agawan sa ari-arian ng pamilya Lin. Kung ganoon, hindi na kita papatawarin. Dumating na si Pangulong Wang. Pangulong Wang. Nasaan ang tao? Boss Wang. Boss Wang, pwede na po kayong lumapit. Nilagyan mo ng gamot ang sarili mong kapatid na babae. Ibinenta mo sa mga matatandang lalaki. Mga hindi pwedeng sabihin, tao ka nga, hayop ka. Kung ganoon, hayaan kong mag-suffer ka sa mga ginusto mo. Kung gusto mong maghanap ng kilig,
pagpasok niyo mamaya. Kunin niyo ang katawan ni Lin Kingsu. Kuhanan niyo ng litrato, kumuhang marami. Para may pang-blackmail. Susunod na lang siya ng maayos. Sa mga sasabihin natin, at gagawin ang gusto natin. Hahaha. Boss, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito ng maayos. Sige. Hahaha. Baby, nandito na ako. Bakit ikaw? Fortune. Test. Pwersang nabigo. Lin Fei. Fortune. Hello, bata. Bukas na ang araw ng pagbabayad. Kung hindi mo pa rin maibigay ang pera, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Huwag po kayong mag-alala, box. Babayaran ko po ng buo ang utang. Ano ang gagawin ko kung hindi ko mababayaran bukas? Tapos na ako. Oo nga pala, pati siya. Hoy, baby. Kailangan ko ngayon ng 5 milyon. May paraan ka bang makuha ito? Tatay, nanay, ay naku, ay naku. Asawa, bakit bigla? Hinila mo ako papasok sa kwarto ni Xiao Chuan. Anong ginagawa mo? Sabi ni Lin Fei kanina tungkol kay Xiao Chuan. Yung mga regalo namin sa kanya. Ipinangsugal niya lahat para sa pagsusugal. Tingnan ko nga. Ang sinabi niya, totoo nga ba? Suriin mo sa kabilang panig. Wala ako nito. Wala rin ako nito. Mukhang, si Ogawa nga pala, ay ipinagbili lahat ng regalo na ibinigay namin sa kanya. Lahat ay ipinagbili na niya. Tatay. Nanay, anong ginagawa ninyo dito? Kami. Nais lang namin magpasok at magtingin-tingin. Magtingin-tingin. Tatay, nanay, gusto nyo bang tingnan? Kung nandoon pa ang regalo na ibinigay ko kay Xiao Chuan, nahulaan mo na. Sa totoo lang, pakiramdam ko rin na hindi kasing simple ni Xiao Chuan ang inaakala natin. Oo nga. Kung hindi natin narinig ang nasa isip ni Lin Fei, marahil habang buhay na, hindi natin mapapansin ang problema ni Xiao Chuan. Hindi rin natin malalaman na ang batang si Xiao Chuan ay ipinagbili lahat ng mga regalo. Ibinigay namin sa kanya. Anong ginawa? Baka, talaga bang may ginawa kang masama? Dali, dali, dali. Hindi pwede. Bilisan mo. Anong nangyari? Xiao Xu. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Inanakan siya ng gamot. Wala yan. Matulog lang siya. Okay na yan. Ano? Inanakan siya ng gamot? Ano? Sino ang may ganitong lakas ng loob na maglagay ng gamot sa anak ko? Sino pa nga ba? Siyempre, ang mabait na anak na tinitingalan nyo, ang inyong mabait na kapatid. Ano? Si Xiao Chuan. Ito ang paborito ng chairman, na koleksyon ng asul at puting porselana. Ipinagbili mo ito, makakakuha ka ng 10 milyon kahit papaano. Pero, kung ipagbili ko ito, ano kaya ang gagawin ng tatay ko kapag nalaman niya? Huwag kang mag-alala, matagal ko nang inihanda para sa'yo. Isang peking. Sayang, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala, pag naibenta ko ito, anong bag ang gusto mo? Binili ko na lahat para sa'yo. Pangit. Nagsimula nang kumilos ang gamot. Lin Xiao, anong nangyari sa'yo? Lin Xiao. Lin Xiao. Ngayon, hindi pwede. Lin Xiao. Kayo, bakit niyo ako tinititigan? Lin Fei, yung iniisip ko. Totoo yun. Ay, alam niyo kung anong nasa isip ko.
Ay, hindi. Ang gusto ko lang itanong sa iyo. Marunong ka bang manghula? Ay. 8. Paano mo nalaman na marunong akong manghula? Napakatama ng mga hula ko. Si Alfie, bilisan mo at manghula ka para kay Papa. Ito naman. Ang mga sikreto ng langit ay hindi dapat ibunyag. Manghuhula ka lang. Bibigyan kita ng 10 milyon. Papa, magkakapamilya naman tayo. Ano ba yung pinag-uusapan ninyong pera? Nakakaiyak. Si Alfie, bilangin mo na dali. Sige. Aalis na ako. May isang napakalaking balita. Tatay, binabati kita, ama ka na naman. Ano? Huwag mong gawing biro yan. Tayo ng mama mo, matanda na. Paano pa magkakaroon ng anak? Oo nga, si Alfie. Nagmenopause na si mama mo. Paano pa siya mabubuntis? Mukhang mali ang hula ni Linfei. Hindi naman lahat ay tama. Hindi ko naman sinabing ang batang ito ay anak mo, mama. Ano? Linfei, anong ibig mong sabihin? Hello, Lindong. Buntis ako ng anak mo. Dapat mong panagutan ako. Ano? Huwag mong gawing kasinungalingan. Ako. Kailan ko nga ba? Ginawa yun sa'yo. 2 buwan na ang nakalipas. Nasa kasiyahan ka sa kliyente. Lasing. Inalalayan kita papasok sa hotel. Tapos bigla ka na lang. Nagpakita ng hayop na ugali. Ginawa mo sa Ang tatay ko pala. Pinagbuntis ang tiyan ng sekretarya. Ikaw, are, matandang ungas ka. Hindi pa ba sapat ang online relationship mo? Tapos binigyan mo pa ako ng anak. Hindi ko na kaya tong buhay na to. Ihiwalayan kita. Naku, Ginang. Pakinggan mo akong magpaliwanag. Noong mga oras na iyon talagang lasing ako. Talaga, hindi ko alam na may ganitong nangyari. Naniniwala ang tatay ko na anak siya. Siyempre, ginawa ko ito ng espesyal. Habang lasing siya, kumuha ako ng ilang mga larawan sa isang kama. Hindi niya kayang hindi maniwala sa anak nating dalawa. Sa huli, sa halip, si Lin na matanda ang naging tagapagbili. Kaya mula ngayon, magkakaroon tayo ng walang katapusang pera. Hala, ganito ka bomba. Linfei, ano na naman ang nahulaan mo? Ang bata, hindi anak ng tatay natin. Anak siya ni Lin Chuan. Anak ni Lin Chuan. Ang ibig mong sabihin ang anak ni Sekretarya Li ay anak ni Xiao Chuan. Ito, paano naman nangyari yun? Oo nga. Si Xiao Chuan at si Sekretarya Li, hindi naman sila magkakilala. Paano naman sila magkakasama? Nagkamali ka ba ng kalkulasyon? Matagal na silang magkasama. Nagkukunwari lang sila sad. Ang nakikita ninyo lang iyon. Nandito pa rin ako, sa opisina ng tatay. Naghahanda na akong tumugon. Sa polisiya ng bansa ukol sa 2 anak. Gagawa pa ulit kami ng isa. Ano? Hindi makapaniwala. Abay grabe. Butler, ihanda mo agad ang sasakyan. Pupunta na ako ngayon sa kumpanya. Asawa ko, antayin mo ako, sasama rin ako. Yayawang, pakibantayan si Xiao. Pati si Xiao Fei, pupunta rin tayo. Ay. Magandang araw, Direktor Lin. Bakit ganito kabagal ang elevator? Huwag mag-alala, may paraan ako. Hawakan mo ang kamay ko. Ay. Dakilang lumikha. Mabilis na parang batas. Tumayo ka. Ito. Ito. Hindi kaya namamalikmata lang ako. Teleportation nga ito. Ginang. Ay, suntukin mo ako. Tingnan natin kung totoo nga. Suntok. Masakit. Hindi ako nananaginip. Totoo nga ito. Ginang, paano mo nagawang manganak ng isang ganitong abnormal na nilalang? Mama at Papa, mula ngayon, maging mabuti na tayo kay Xiao Fei. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ituturing natin siyang isang mahalagang tao na dapat pahalagahan. Kumusta? Mabilis pa ako. Mabilis? Masyadong mabilis. Ang bilis-bilis. Ihilo na ako. Hay, hindi ba tayo pupunta para manghuli? Tara na. Director Lin, may dokumento po dito. Kailangan niyo pong pirmahan. Hindi ba halata bang abala? Pirmahin mo ang ano mo. Ay, Director Lin. Sige.
pupuntahan ko na siya. Tatawagin ko ang kapatid kong babae para pumirma. Sige, Ginoong Lin, pupuntahan ko na at kukunin ko ang mama ko mula sa baryo at dadalhin ko siya sa iyo. Umalis ka, ha? Tatay, ang kwelang empleyado mo ah. Sige na, mas mabuti pang umalis ka na. Doon ka umalis. Ay naku. Anong nangyari sa iyo, binata? Mainit. Ang init. Tulungan mo ako agad. Wow. Anong klaseng estilo yan? Medyo kakaiba. Lahat ng sinabi ni Lin Fei ay totoo pala. Xiao Chuan, anong ginagawa mo? Paano ka naman nagkakasala sa opisina ng tatay mo? Kasama ang sekretarya niya? Paano ka nagsasama-sama ng ganyan? Mom, Dad, pakinggan niyo ako. Nagka-moment lang ako na nawala ng uliran. Siya yung maliit na cute na babae. Siya ang unang nang-akit sa akin. Ano ba ang pinagsasabi mo? Una na nga, ikaw ang nang-akit sa akin. Manahimik na kayong dalawa. Itatanong ko sa iyo ang tungkol sa anak mo sa sinapupunan. Ano ba talaga ang nangyari? Anak ko ba talaga siya? Babalaan kita. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kundi kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, maghanda ka ng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Sasabihin ko ang lahat. Ang bata, hindi iyo. Kailan Chuan iyon? Lahat ng ito ay siya ang nagutos sa akin. Ano? Mahal, ano nang pinagsasabi mo? Tay, Nay, maniwala po kayo sa akin. Siya ay nagsisinungaling laban sa akin. Sige, itatanong ko sa iyo. Ang blue and white porcelain sa mesa, ano nang nangyari? Dahil sa sugal, may utang siya. Kaya gusto niyang itago at ibenta ito. Wala akong kinalaman dyan. Ano? Sinabi ko na kay Direktor Lin. Huwag mo akong ipahuli at ipakulong. Tinanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na. Salamat po, Ama Lin. Xiao Chuan, ano ba ang sasabihin ko sa iyo? Paano mo nagawa ito? Xiao Chuan, napakasama ng ginawa mo sa aming pagtitiwala sa iyo. Napakadismaya mo sa akin, kapatid. Tatay, nanay, ate, talaga, nagsimula lang ito dahil sa isang sandaling kahina. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Sige na, dahil sa mga pagkakataon na, iligtas mo ang pamilya namin. Patawarin na kita ngayon. Ako na ang nagbayad ng utang mo. Ngayon, agad kang umalis. Magbalik loob ka sa bahay. Salamat, tatay. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magbabago ako. Umalis ka na. Are. Xiao Fi, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na ang tatay mo ay talagang maluloko. Nang walang utang na loob na anak na iyon. Xiao Fi, tungkol sa nangyari noon, baka ang ate ay palaging nagkakamali sa iyo. Ang ate ay humihingi ng paumanhin, hindi lang puro salita. Kailangan ng konkreto. Haha, ikaw talaga. Nagdesisyon na ako. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng mga shares ng kumpanya. Simula ngayon, ang kumpanya ay pamamahalaan ninyo ng iyong ate. Ang 20% ng shares. Magkano kaya iyon? Base sa kasalukuyang presyo ng share ng ating Lin Apelyido Group, mga 1 trilyong piso iyon. 100 bilyon. Tatay, mahal kita. Sige. Ayos na. Magtrabaho kang mabuti. Pagdating ng panahon, ang tatay mo, ibibigay ang lahat ng shares ng kumpanya. Ibigay ko lahat sa'yo. Xiao Han, pagdating sa mga bagay ng kumpanya, mas gabayan mo siya. Tatay, huwag kang mag-alala. Xiao Fi, bukas may isang komersyal na alyansang pagpupulong sa Jinghai. Sumama ka sa akin, para dumaan dito. Dahil unang paglabag mo, sinabi ni Xiao Chuan, na hindi na natin bibilangin ang mga nangyari noon. Pero kailangan mong maging mabuting tao, at ituon ang isip mo sa tamang daan. Narinig mo ba? Narinig ko. Si Lolo Lin ay ibinigay ang 20% ng shares ng kumpanya sa batang ito. At ako na matagal, nasa pamilya Lin. Pero hindi man lang niya ako binigyan ng kahit isang bahagi ng mga shares. Wala akong nakuha. Yay, bakit ganun? Ate, tignan mo. Hindi ba't si Jiang, ang Vice President ng Jiangxi Group, ang pinakamayaman sa Jinghai? Hindi ko inisip na darating din siya. Hindi ko akalain na nandyan din siya. Sapagkat ang alyansang pangkalakalan na ito ay pinangunahan ng Jiang Group, ang aming Lin Group. Kung makasasali, ay may maraming pakinabang sa pag-unlad ng grupo. Tara na, pumunta ka at bumati ka sa ibang mga bisita. Sige na, kayong dalawa, umasal na mabuti rito. Huwag kayong magliwaliw. Naiintindihan ninyo,
Huwag kang mag-alala, ate. Ikaw din, huwag kang masaya masyado. Naniniwala ka ba? Sa mata ng mga ate, ako pa rin ang pinakamahalaga. Sira. Ay. Si Xiao Chuan. Si Xiao Chuan. Pangulong Fi, ikaw. Xiao Chuan, anong nangyari sa'yo? Ate, kanina gusto ko sanang makipagbati kay Pangulong Fi. Gusto ko sanang magkasundo kami, pero hindi ko inasahan. Bigla siyang kumuha ng baso ng alak at tinama ang aking ulo. Ano? Walang anuman. Hindi rin kasalanan ni Faith. Sa totoo lang, ako naman ang may kasalanan dati. Karapat-dapat lang na matamaan ako. Itong lalaking green tea, pwede bang lumayo ka? Araw-araw na lang itong kalokohan. Mababang uri ng panloloko. Nakakasuka talaga. Panloloko pala iyon. Ate, anong nangyari sa'yo? Xiao Chuan, hindi ako. Nasabi ko na ba sa'yo, huwag ka nang gumawa ng ganitong kalokohang panloloko. Magmadali kang humingi ng tawad kay Xiao Fei. Bakit ko naman gagawin yun? Paano nila nalaman? Alam nilang nanloko ako. Narinig mo ba? Magmadali kang humingi ng tawad kay Xiao Fei. Pasensya na po. Mabuhay ang lahat ng panauhin. Ngayon, palakpakan natin ng malakas ang pagdating ni Vice President Jiang ng Jiangxi Group. Magandang araw po sa inyong lahat. May dalawa akong ipamamalita sa inyo ngayon. Una, ang Jiangxi Group, opisyal na itatatag. Ang Jinghai Commercial Alliance, malugod na tinatanggap ang lahat ng mga mahuhusay na kumpanya sa Jinghai na makakasama namin. Pangalawa, kami ng Jiangxi Group ay opisyal na nagpapahayag. Isasara ng tuluyan ang Ling Group. Ano? Ang Jiang Group bigla na lang. Bakit isasara ang Ling Group? Ano bang nangyari? Pagbabago na ang lahat sa Jinghai. Bakit nga ba? Isinasara ng Jiang Group ang kumpanya natin, ang Linshi Group. Hindi ko rin alam. Ginoong Jiang, baka mayroong misunderstanding dito. Tandaan ko, hindi pa kami nakakasakit ng kahit sino mula sa Linshi Group, hindi ba? Ano ang ginawa ninyo? Alam ninyo rin yan. Matapos ang ilang panahon ng pagsusuri, ang sakit ni Ginoong Jiang ay talagang gumaling na. Tutu! Wanro, sabihin mo na sa akin, sino ang nagligtas sa akin? Siya ang binata ng pamilya Lin. Noong una, binigyan niya ako ng isang eliksir. Sinabi niyang ibibigay ko sa iyo at gagaling ka. Ang sakit ko kasi. Wala ni isa sa mga eksperto sa medisina sa buong mundo ang nakakagawa ng paraan. Hindi ko akalain na siya ay pinagaling lang ng isang tableta. Isang Diyos. Wanru. Kakarecover ko lang sa aking malubhang sakit at hindi ako makalakad ng maayos. Dalhin mo na ang handog at magpasalamat ka para sa akin. Sige, pupuntahan ko siya agad para magpasalamat ng personal. Gusto palang i-boycott ng mga Jiang ang kumpanya ng mga Lin. Di mabubang karote ang kumpanya ng mga Lin. Paano na ang magiging maginhawa at mayamang buhay ko? Kung mangyari yun. Nandito nang pala si Amy Elin kanina pa. Ang aming Linshi Group ay sinalakay ng buong puwersa ng Jiangxi Group at tinamaan ng malakas na pagsabog. Bumagsak ang presyo ng stocks. Bumaba ng higit sa 70%. Malapit ng magsara. Ano? Tutu. Lin Kingsu, pinagtibay ng Jiang na i-boycott ka. Tutu. Hindi ka na kayang protektahan ng kumpanya. Lahat ng mga palabas mo pagkatapos nito, kanselado lahat, i-boycott at itatago. Paano nangyari ito? Maaaring Sa tingin ko alam ko na ang dahilan. Anong dahilan? Noong araw na iyon, si Xiao Fei at ako, pabalik na galing ospital. Sa daan, si Xiao Fei, hindi niya sinasadyang makasakit ng presidente ng Jiang Group, si Jiang Wanru, dahil kay Lin Fei, nakaaway ang anak ni Jiang. Kaya naman sinisikap ng Jiang na sirain ang kumpanya natin. Malaki ang posibilidad na ganoon nga, pahirap akong nakarating dito. Malapit na akong magkamit ng Best Actress. Ngayon tapos na. Yay, Fij, hindi mo na ata nagmamalasakit. Pinahamak mo kaming buong pamilya. Lahat ay pinatay ninyo. Ewa Jiang, maaari po bang bigyan pa ninyo kami ng isa pang pagkakataon, ang Ling Group, kami sa Ling Group, ay handang magbayad ng anumang halaga. Ang kautusang ito ng pagbabawal ay mula kay Enwa Jiang mismo. Imposible silang mapabalik. Tawagin ninyo sila. Palayasin ninyo silang lahat. Dumating na si Boss Jiang. Bakit kaya nandito si Boss Jiang?
Baka nandito siya para magsubong. Magandang araw po, Boss Jayang. Paano ka na pa rito, Ginoong Jiang? Pumunta lang ako para magtanong. Dumating na ba ang pamilya Lin? Tapos na, tapos na. Talaga nga, dumaan siya para magtatanong ng galit. Ate, anong gagawin natin ngayon? Huwag matakot kahit gumuho ang mundo. Nandito ang ate mo, tutulungan kayo. Inaatake ng pamilyang Jiang ang pamilya Lin. Mukhang malapit na silang mawala ng negosyo. Kailangan kong agad na putulin ang ugnayan sa pamilya Lin. Iwasan sila, baka madamay pa ako. Dumating na ang pamilya Lin. Inutos na po ninyo. Ipinatupad na ang buong pagbuboykot sa pamilya Lin. Sa loob ng 3 araw, magsasara na sila. Ano? Pamilya Lin, kayo ang may kasalanan sa pagkamatay ng aking ama. Ipaalam ninyo, simula ngayon, lubusang i-boycott ang pamilya Lin. Gusto kong mawalan sila ng lahat ng ari-arian nila. Naku, nakalimutan ko yan. Nasaan na ang pamilya Lin ngayon? Ginoo Jiang, ako ay inampo ng pamilya Lin. Wala akong kaugnayan sa kanila. Pakiusap, sana'y magpakita ka ng malasakit. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay. Lin Chuan, ikaw. Ginoong Lin, salamat sa pagliligtas sa buhay ng aking ama. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking ama. Ano? Hoy, niligtas ko ang buhay ng iyong ama. At ngayon gusto mo kaming gawing kaaway? Ganito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat? Medyo kakaiba. Ate, hindi ba't sinabi mo na nainis si General Jiang kay Lin Fei? Bakit ngayon, nagpapasalamat pa siya? Hindi ko rin alam eh. Ginoo Lin, pasensya na. Mali lang ito. Mga kaibigan, ngayon bilang Pangulo ng Jiangxi Group, ipinahayag ko ang pagbawi sa pagban sa Linshi. At makikipagtulungan kami sa Linshi sa isang pangmatagalang estratehikong kasunduan. Ano? Anong ibig sabihin nito, Ginoong Jiang? Ang aking ama ay may malubhang sakit. Maraming kilalang doktor ang aking pinuntahan pero hindi nila magamot. Salamat kay Ginoong Lin dahil sa gamot na ibinigay niya. Ang sakit ng aking ama ay gumaling na. Ang galing naman, Xiao Fei. Hindi ko alam na marunong ka palang magamot. Naku, inumin mo na ang alak. Pumunta si Su Xiao sa Beijing. Hindi ba't iyon ang supamilya mula sa Beijing? Siya ang bunso sa pamilya, hindi ba? Bakit siya naparito sa aming Jinghai? Narinig ko na daw ay tinutokso niya si General Jiang. Narinig ko na gusto niyang ligawan si General Jiang. Wang Ruo para sa iyo Gis ay Kizay. Si Su Xiao, diretso magsalita. Anong balak mo? Wala naman, gusto ko lang itanong. Paano na? Napag-isipan mo na ba? Pasensya na, hindi kita papakasalan. Jiang Wanru, huwag kang magpakita ng mukha kung wala. Ako'y mula sa supamilya ng Beijing. Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang. Masisira ang pamilya Jiang. Ikaw, isang anak sa labas na pinalayas ng pamilya Su. Ang lakas ng loob mong maghambog dito. Nakakatawa naman. Grabe. Jiang. Sino ang nagsasalita? Jiang Wanru. Hindi ba maganda kung pakakasalan mo ako? Ang pamilyang Su sa Shangjing, ang pinakamayamang angkan sa buong bansa, ang makapangasawa sa akin, ay isang napakalaking swerte mo na. Wala ka man lang. 5 piso sa bulsa mo. Maglakas loob ka pang magsalita ng ganito. Bakit ang lalaking ito ganito ka pang karaniwan? Pero sobrang tiwala sa sarili. Baka narinig ko lang ba, ang kanyang saloobin? Kung ganoon, tama ba ang mga sinabi niya? Jiang Wanro, may hangganan ang aking pasensya. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sasagutin mo ba ako? Kung hindi mo sasagutin, maghintay ka na lang ng pagkawasak ng iyong pamilya. Huwag kang magmadali, Su Xiao. Kung sinabi mong gusto mo ako, ibigay mo sa akin isang set ng bila na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong piso para maipakita mo ang iyong damdamin sa akin. Kung kaya mong ibigay ito, pag-iisipan ko ang pagpapakasal sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Dahil sinabi mong ikaw ay ang anak na lalaki ni Jisoo ng Shangjing. Isang simpleng mansyon na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Para sa iyo, dapat, walang kwenta iyon, di ba? Siyempre, walang kwenta. Pero hindi naman ako tanga. Ibibigay ko sa iyo ngayon ang mansyon. Kung magsisisi ka at tatakasan ang usapan, ano ang gagawin ko? Ang daming tao rito. Lahat sila'y mga saksi. Paano ko magagawang magsinungaling? Sa halip ikaw, Su Xiao. Bakit ka nag-iwas? Baka naman wala kang pera, kaya hindi maibigay. Ako. Kailangan kong mamatay, bakit hindi sumusunod ang babaeng ito? Maglaro ng diskarte. Ngayon ay pinalayas ako ng pamilya Su. Lahat ng mga bank card ko ay naka-freeze. Saan ako kukuha ng pera para bilhan siya ng bilya? Napakalinaw ng konsensya. Baka may problema nga. Imbestigahan mo ang kanyang pagkakakilanlan. Paano na ang desisyon mo, Su Xiao? Ako.
Hindi possible. Hindi mo pa ako tinatanggap na maging asawa. Bibigyan kita ng isang villa ngayon. Magiging tuta na lang ba ako? Siya po ay mula sa Beijing. Ang prinsipe ng pamilyang Su. Kung kaya ko lang siyang makalapit, mabilis akong aasenso. Hindi ba't para na akong lumipad? Wen. Hua. Jiang Wanru, ang binata na si Su ay may gusto sa iyo. Swerte mo nga. Bakit ka pa maglalakas loob? Nagsabi na siya ng mga kondisyon. Gusto ko ang paraan ng pagsasalita mo. Anong pangalan mo? Su Xiao. Ako si Lin Chuan. Magaling. Magsama ka na sa akin mula ngayon. Salamat, Su Xiao. Lin Chuan, ang cute mo. Paano siya naging ganyan ngayon? Mukhang ito ang tunay niyang anyo. Mula pa noon, tinutokso kami niya. Hala, itong lalaking may green tea. May kinakalabi pang cute na bata. Tapos, enjoy pa siya dito. Wala na talagang pag-asa. Kaya ma'am. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Xiao Qi? Jiang Wanru. Bibigyan kita ng huling 5 segundo. Kung hindi mo ako susundin, ikaw na ang bahala sa magiging resulta. 5, 4, 3. Direktor Jiang, pumayag na po kayo. Ang makapagpakasal sa angka ng mga Su sa Shangjing ay pangarap ng napakaraming tao na gustong makamit. Na po, Direktor Jiang. Kahit na ang inyong angkan, ang mga Jiang ay ang pinakamayamang tao sa Dinghai. Pero sa harap ng pamilyang Su ng Shangjing, isa lamang siyang langgam, 2. General Jiang, nalinaw na ba ang investigasyon? Ang taong ito ay tunay ngang nagmula sa pamilyang Su ng Shangjing. Ngunit isang anak sa labas lamang siya, at tinanggihan na ng matriarch ng pamilyang Su. Pinalayas na siya, ganap na pinutol ang ugnayan. Ang nararamdaman niya ay totoo pala. Jiang Wanru, ano ang sagot mo? Ang sagot ko ay umalis ka. Ang sagot ko ay umalis ka. Ikaw, Jiang Wanru, sinabi mong maglaho ako. Nais mo bang mamatay? Ikaw, isang bastardo na pinalayas. Mula sa pamilya Su sa Beijing, ay may lakas loob pang magpasikat dito. Mukhang ikaw ang naghahanap ng gulo. Ikaw, siya. Paano niya nalaman na isa akong anak sa labas, na itinaboy na ng pamilyang Su? Ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi ako anak sa labas? Ganun ba? Tatawagan ko na ngayon, sa pamilyang Su sa Beijing. Tanungin natin sila, kung kilala ba nila kayo. Ginagaya mo si Su Xiaoshan. Nagpapanggap kang miyembro ng pamilyang Su sa Beijing at nagloloko. Ano ang parusa mo? Hindi, Jiang Wanru. Direktor Jiang, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mong sasabihin kay Su. Teka. Bakit hindi mo agad sinabi? Lahat ng bank account ko ay na-freeze. Gusto ko lang gamitin ang pangalan ng Su. Maghanap ako ng pera para gastusin. Ikaw. Boss Jiang, patawarin mo ako. Hindi ka pa ba aalis? Ang Malin, salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyo. Hindi naman ako nagsalita. Maaari bang si Jiang Wanru rin narinig ang nararamdaman ni Lin Fei? Ginoo Lin, bilang pasasalamat sa iyo, hindi ko alam kung maaari kitang imbitahan ngayong gabi para maghapunan, at ako. Ang ate Jiang Wanru ay nag-imbita kay Lin Fei na maghapunan kasama siya. Hindi kaya may gusto siya kay Xiao Fei? Si Xiao Fei ay sobrang mahusay. Natural lang na magustuhan siya. Ginoo Lin, hindi ko alam kung ano ang opinyon mo. Ako. Wala namang problema sa kanya. Xiao Fei, magtulungan ka ngayong gabi. Subukang makuha siya. Naniniwala ako sa iyo, ate. Kaya mo yan. Ang Halin, tara na po. Opo. Ate, sa tingin mo ba ngayong gabi? Hindi magagawa ni Lin Fei ang isang maliit na pamangkin para sa atin, sa kakayahan ni Xiao Fei. Walang problema yon. Pangalawang ate, kanina pa, patawad, nagkamali ako. Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi ako karapat-dapat. Lin Chuan, talagang pinangilabutan mo kami. Bahala ka na sa buhay mo. Lin Fei. Sinabi ko na, huwag uminom ng ganito karami. Tingnan mo, lasing ka na. Hindi ako lasing, kaya ko pang uminom. Lin Fei, salamat sa iyo ngayon. Matulog ka na, uwi na ako. Bye. Bye. Xiao Fei, kumusta na ang progreso ninyo ni Jiang Wanru? Ano pa ba? 8. Kailangan pa bang itanong yan? Ang gabi na ng uwi mo. Tiyak na nakuha na yun. Wala akong ginawang kahit ano. Siya ang hindi nagpapaalis sa akin. Ay naku, naiintindihan namin.
8. Kuya K. Ay, Atsan, ang hirap ng trabaho mo. Dadaling kita para magpahinga. Magpahinga? Saan? Sumunod ka lang at malalaman mo. Atsan, masaya ka ba? Masaya. Ito pa lang ang unang beses kong pumunta sa isang nightclub. Hindi maganda. Fortuna, may panganib si Ate San. Ano? Talaga namang isang perpektong tao. Ay, sino ka? Anong balak mong gawin? Huwag kang matakot, ate. Ate, aalagaan kita ng mabuti. Xiao Chuan. Huwag na, tumigil ka na. Hindi siya darating para iligtas ka. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbenta sa'yo sa akin. Ano ang sinasabi mo? Xiao Fei, ano ba talaga ang nangyari? Ang gagong si Lin Chuan, dinala si ate sa isang nightclub para magsaya. Tapos nilasing siya, at ipinagbilin sa isang matandang lalaki. Ano? Hayop na ito, paano niya magagawang gawin ito? Pakawalan mo ako. Tulong. 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 Sigaw ka, sigaw ka. Habang tinatawag mo ako, lalo akong nasasabit. Tulong. Tigilan mo. Sanmi. Tigilan mo. Sanmi, Sanmi, ate, ate, tulungan niyo ako. Sino kayo? Ang may buhay na gustong kunin ka. Maglakas loob kang makipaglaban sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ang nangunguna sa listahan ng mga mamamatay tao. Si Old Ghost ng Black Mountain. Mahilig sa pang-aabuso sa mga babae. Wala akong mali sa sinabi ko, di ba? Ano? Siya yung puno ng gantimpalang milyon-milyon na malaking mamamatay tao. Magaling na bata. Hindi ko akalain na malalaman mo ang pagkakakilanlan ko. Kung ganun, ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Xiao Fei, mag-ingat ka. Paano nangyari ito? Taong-tao ka ba o kaluluwa? Ako ang lolo mo. Ha? Ang brutal naman ito. Si Lin Fei pa ba ito nakilala ko? Wala namang malubhang sakit ang pasyente. Medyo natakot lang. Magpahinga ka lang sandali, gagaling din yan. Salamat po, Doktor. Xiao Fei. Chairman, salamat sa'yo ulit ngayong beses. May pagkiling ang panganay kong kapatid sa'yo noon, at hindi maganda ang pakikitungo niya sa'yo. Sana mapatawad mo siya, panganay kong kapatid. Walang anuman. Mga magkakaibigan lang naman kami. Si Lin Chuan na ito, naglakas loob na saktan ang kanyang sariling kapatid na babae. Napakasama niya talaga. Ate, ipapulis na lang kaya natin siya, para mahuli na siya. Pero si Lin Chuan, iligtas niya naman kasi noon, ang buhay ng buong pamilya natin. Seryoso ka ba? Yung lalaking yun, magliligtas ng tao. Anong nangyari, miss? Bakit may sunog? Bilisan mo. Dali-dali. 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 Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. O gawa, napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Kundi, kami ang buong pamilya namin, ay baka masunog sa malaking apoy. Naku, nga. Ikaw ang tagasalba ng buhay ng buong pamilya namin. Salamat sa iyo. Ate, okay ka lang ba? Pasensya na, kasalanan ko ito. Lin Chuan, paano ka pa nagkaroon ng lakas ng loob lumapit dito? Ate, nagkakamali ka. Hindi ganoon ang nangyari. Nais ko lang sanang isama si ate. Lumabas para magpahinga. Hindi ko rin inasahan na magiging ganito ang mangyayari. Patay na green tea, tumahimik ka na. Masama na, nasusunog na. Lahat, lumabas na. Sabi ko na nga ba, itong green tea na lalaki, hindi siya yung tipo ng taong magtutulong. Siya ang nagsindi ng apoy sa bahay. Ano? Ang hayop na si Lin Chuan. Akala namin lahat, siya ang aming tagapagligtas. Hindi namin inaasahan na ang apoy na iyon ay sinindi niya mismo. Ang walang pusong nilalang na ito, bulag na bulag pala ako nitong mga nakaraang taon. Sobrang bait ko pa naman sa kanya. 8. Pasensya na, alam ko na talagang nagkamali ako. Suntukin mo man ako o murahin, okay lang. Tama na, Lin Chuan. Umalis ka na, yang itsura mong yan ngayon, nakakasuka lang sa akin.
Ate, anong klaseng sinasabi mo? Ate, anong klaseng salita yan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ko maintindihan. Jaya, sige, itatanong ko sa iyo. Ang sunog noon sa bahay, ikaw ba ang nagsindi? Ate, ano nang pinagsasabi mo? Paano ko naman magagawa yun? Paano ko naman masusunog ang bahay? Ate, pangalawa at pangatlo. Hindi rin naman ninyo akalain. Ako ang nagsindi ng apoy, di ba? Hindi ba ganoon? Isinugal ko ang buhay ko, para lang mailigtas kayo. Tapos ganito pa ang pagdududa ninyo sa akin. Talaga namang sobra na kayo. Hoy. Itong malditong green tea, nag-arte pa hanggang ngayon. Bakit ganito? Paano nila nasimulan? Magduda na ako ang nag-apoy. Baka nga dahil kay Linpe. Hindi ko na pwedeng gawin ito. Hindi na pwede ang paghihintay lang ng mangyayari. Kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha ng pera. Tapos aalis na ako rito. Mga kaibigan, ang National Boxing Finals ay magsisimula na. Handa na ba kayo? Si Ogang, bakit ka nandito? Ate, may sasabihin po ako sa inyo. Malapit na akong umakyat sa entablado. Ano iyon? Pagkatapos ng laban ko na lang. 8. Tungkol po sa laban ang sasabihin ko. Anong nangyari? Ang manager ng kabilang partido ay handang magbigay ng 100 milyon para magpag-ayos ng laban. Tapos hati tayo, 5-5. Paano? Anong masasabi mo? Ano? Papayag ka na magpag-ayos ng laban? Impossible. Hindi mangyayari iyan. Ate, please, pakiusap na. Kailangan ko talaga ngayon. Ang perang ito. Hindi pwede. Alam mo naman na, ang pangarap ko ay maging kampiyon. Hindi ko ito kayang isuko. Noong nasunog ang bahay, ako pa ang nagbuwis ng buhay. Para iligtas ka. Ngayon, ganito na lang. Kaliit na hiling ko. Hindi mo ba matutulungan ako? Ako. 4 na kapatid na babae. Pakiusap na ha? Pwede ba? Sige na nga, papangako ko sa'yo. Ma'am. Dad. Dali, malapit na magsimula ang laban ni Xiaoya. Magsimula na. Dali, maupo na kayo. Ayos. Tubig. Hala, kaya mo yan. Hala, kaya mo yan. Iyupito. Kakaiba. Ate, hindi ka ba nagpapahinga? Bakit parang malungkot ka? Aalis na ba? Hangin. Kai. Inaanyayahan po namin ang dalawa na umakyat sa entablado. Nagsisimula na akong pinaghihinalaan ng pamilyang Lin. Kung mananatili pa ako sa pamilyang Lin, mabubunyag din ako balang araw. Kailangan ko nang magtulungan ka ng mabilis na lisanin ang Lin pamilya. Pero bago ka umalis, pahintulutan mo akong kunin ang huling halaga mo, bago ka tuluyang mawala. Magtagumpay ka, ika-4 na kapatid. Ate, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ba ang ating napagkasunduan noon? Nakakagulat kanina. Mas nangunguna pa si Ate Hi. Bakit ngayon? Parang tinatamaan na siya. Parang wala ng laban. Phew. Si Ate Agi parang wala sa sarili. Parang sadyang pinapalampas lang ang laban. Ate, please, hinihiling ko na. Talaga pong kailangan ko na ngayon. Ang perang ito. Di maganda, ate, na paniwala ka ni Lin Chuan. Ano? Angi. Kanina, hindi ba't magaling na maglaban yung batang iyon? Bakit ngayon, hindi na? Ay Ning Ichang. Tandaan mo. Hindi ibig sabihin na hindi kita kayang talunin. Sinasadya ko lang na hayaan kang manalo. Maliit na cute. Pumapalag ka pa kahit malapit ka nang mamatay. Xiao Fei, ano ba talaga ito? Ano ba ito? Yung gunggong na si Lin Chuan. Ginamit pa yung pagkakataon. Nung nailigtas niya si Fourth Sister sa sunog, para pilitin siyang mag-ayos ng laban. Ano? Yung gunggong na si Lin Chuan, yung apoy na yun, siya talaga ang naglagay niyan. Mabuti na lang at hindi na natin siya ipinareklamo sa pulis. Buti na lang talaga. Tapos ngayon, gagamitin pa niya to para mandaya kay At Beer. Kaya pala, niloko pala tayo ni Lin Chuan. Mula umpisa hanggang wakas. Simulat sa pulpa. Hindi siya isang matalinong at mabuting tao, kundi isang tunay na gagong tao. Umalis na tayo. Kung hindi, mapatay na si ate. Lima. 4. 2. At bunso. Huwag kang magpapaloko kay Lin Chuan.
Hindi siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang nagpasimula ng apoy noong panahon iyon. Ewan Kit. Ano? Sinungaling na kuting. Ano? Sinungaling na kuting. Totoo ba ang sinasabi mo? Bunso, hindi ka namin niloloko. Lagi tayong niloloko. Ni Lin Chuan. Lagot. Bakit sila nandito? Ganun pala. Sayang ang maraming taon ko na itinuring si Lin Chuan na tagapagligtas ko. Hindi ko akalain na sa loob ng maraming taon ay palagi niya akong niloloko. Hindi ba't mas mabuti pang sumuko na lang ang dalaga? Bakit kailangan pang tumayo? Tinitiis ko ang sakit na ito. Kayang-kaya kita talunin ng 10. Hinahanap mo ang kamatayan. Limang. 4. 3. 2. Ipinagpapahayag ko ang kampiyon ng laban na ito. Si Lin Qingya. At 4. Lin Fei, ikaw na naman. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Karapat-dapat kang mamatay. Maghihintay kayo sa akin. Mama, papahiran kita. Aray. Masakit, Mama. Salamat kay Lin Fei sa pagpapaalala. Kung hindi, si Bunso ay talagang masasaktan. Ang gagong iyon. Oo nga, Bunso. Dapat mong pasalamatan si Xiao Fei ng gusto. Si Xiao Fei dati ay kapatid na babae. May pagkiling sa'yo. Laging may issue sa'yo. Sana hindi mo na ito isinapuso. Sana mapatawad mo si kapatid na Siyam. Ayos lang, wala iyon. Kasi magkakapatid naman tayo. Xiao Fei, salamat sa'yo. Salamat sa akin. Bakit? Xiao Fei, salamat sa iyo. Xiao Fei, salamat sa iyo. Mabuting anak. Salamat din sa iyo, anak. Bakit kayo ganyan kapormal? Xiao Fei, salamat sa iyo. Binago mo ang buhay ng aming pamilya. Tadhana, wala naman. Basta pakiramdam ko dati. Ang laki na ng utang namin sa iyo. Gusto ka naming bayaran. Sabi lang. Dapat may konkretong bagay, di ba? Sige, ano ba ang gusto mo? Ate, tutuparin ko lahat ng gusto mo. Hello, may oras ka ba? Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Nakakagulat. Si Lin Chuan na bata, dito niya ako pinatawag. Nasaan siya? Ano ang balak ninyo? Siyempre, ang kunin ang inyong buhay. Sugod. Sige, sabihin mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Bilang isang profesional na mamamatay tao, hindi ko maaaring ibunyag ang impormasyon ng aking kliyente. Ay naku, medyo may malasakit ka pa pala sa trabaho mo. Eh bakit hindi mo sinabi? Ako na lang ang maghahanap. Pest, nahulog sa bitag. Lin Chuan, pwede ka pang magbalik loob. Tatay, nanay, mga ate, nagkamali ako. Patawarin niyo ako, patawarin kita. Panaginip lang. Magsialis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya namin. Ewan Kay. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Aalis ka na ba? Kung hindi, aksyonan ko na. Sige, sige. Kayo ang nagpilit sa akin. Tawagin niyo siya. Taas. Pabaliktad. Ikaw, anong balak mo? Matandang bagay. Tumahimik ka. Ikaw. Bayan. Lin Chuan, paano mo nagawa ito? Sa tatay, manahimik ka. Kung gusto ninyong palayasin, ako sa pamilyang Lin. Huwag ninyong sisihin ang aking pagiging malupi. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng mga shares. Ilipat mo lahat ng mga shares ng pamilya Lin sa akin. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Ikaw, Lin Chuan, nabaliw ka na. Ming, ito'y krimen. Tama, nababaliw na ako. Doon, yun din ay dahil sa inyo. Ako'y pinabaliw. Maliwanag naman na ang pamilya Lin ay mayroon ng isang anak na lalaki. Bakit pa siya? Kailangan pang ibalik si Lin Fei. Ay, anak ko siya sa tunay na buhay. Bakit ko naman siya? Hindi mababali. Ichangi, biological na anak. Matandang tao. Ngayon ay sinasabi mo na ang tunay mong nararamdaman. Paulit-ulit mong sinasabi na mabuti ka sa akin. Mabuti ka sa akin. Pati ang porsyento ng kumpanya ng Lin. Kahit kaunting bahagi, wala ni isa man lang para sa akin. Ha, pero siya, si Lin Fei, basta-basta, binigyan ninyo siya ng 20% ng bahagi. Ichangi. Ito ba ay tinuturing mo bang mabuti sa akin? Sa inyong mga puso, hindi ninyo ako itinuring na kasapi ng pamilya Lin. Eh, hindi ba't dahil ikaw ang gumawa ng mga kalokohang iyon?
Sinadyang magsunog, at ipinapalagay na si Lin Fei ang may sala. Kami na lang pamilya, ang may pagkiling kay Lin Fei. Dapat noong una pa lang, hindi na kami naniwala sa'yo. Sila na lang ang dapat sisihin, bobo nila. Sino pa ba ang pwedeng sisihin? Ngayon, hanggang dito na lang. Sasabihin ko na ang totoo. Nasabi ko na ba sa inyo, hindi lang sunog ang ginawa ko. Yung nangyaring iyon, ako ang gumawa. Lahat ng masamang bagay. Ako ang gumawa. Matanda, yung mga antikong bagay na nakatago sa iyong opisina. Actually, lahat ng ito ay ako ang nagnakaw. Basta magbato ako ng ilang salita para paniwalaan mo. Siya, si Lin Fei ang nagnakaw. Pati siya. Halos, papatayin ko. Haha, ikaw. At ikaw rin. Matagal ko na itong pinaplano. Napagbibigyan kita ng gamot at ipagbibili kita sa mga matandang lalaki ay hindi tamang alituntunin. Ngunit hindi inasahan. Nahulog sa gitna ng daan at nahuli siya ni Lin Fei. At nahanap at pinigilan siya. I-engage. Pero inisip mo na si Lin Fei ang nagmamasid sa'yo. Ipinadala mo pa sa iyong grupo ng mga tagahanga para gawing target siya. Ha. Oo nga. Tama nga, at ikaw pa. Sana noong araw na iyon, yung iyong panty. Akin iyon ang ninakaw. Pero nang matuklasan ko, ang brief na iyon, bigla kong napagtanto na, nasa kama ko pala ito. Akala ko'y manghuli na ako, at mabubuko. Pero ikaw, gago. Ngunit si Lin Fei ay, sinisiraan ako. Hahaha, pinagtatawanan mo ba ako? Lin Chuan, ang pamilya namin ay napakabuti sa iyo. Bakit mo pa ito ginagawa? Ang konsensya mo ba ay kinain na ng aso? Kumain ka na ba? Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Ngayon, pirmahan mo na ito. Oh, lahat kayo mamamatay. Sige na, pirma ko ng pinirmahan. Tatay. Pinirmahan ko na. Pwede ka nang umalis, hindi ba? Umalis? Pupunta ako saan? Pinirmahan ko na. Ano pa ang gusto mong gawin? Siyempre, ang buhay mo. Ano? Mahal kong ate, hindi na kita masisisi. Dahil, kung palayain kita, baka magpunta ka sa pulis, at ipakulong ako. Linho, sasabihin ko sa iyo, magdurusa ka rin. Ichangi, wala na akong pakialam. Basta ngayon ang kumpanyang Lin, ay akin na. Ichangi, ikaw, huwag kang gagalaw. Matandang ungas. Sugod. Bundok, tigil. Lin Fei, umating ka na pala, bata. Mabilis na. Tapos na siya. Sugod. Hindi mo ba iniisip na kaya ko pa ito kahit nandyan kayo? Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Kinasusuklaman ko ang mga tao na nagbabanta sa akin. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mamatay siya? Kung ganun, saksakin mo siya. Sige. Lin Qingru, hindi mo ako pwedeng sisihin dito. Ay, ito ang iyong mabait na kapatid. Kung may sisihin mo siya na lang. Ay. Ako ang matandang guro ng sekta. Kayang-kaya kitang parusahan, hindi pa gaanong-gaan. Ikaw, Aray. Ayos lang ba kayo? Anak, hahaha. Aray, anak. Huwag kang masyadong mahigpit. Halos hindi na ako makahinga. Sure. Please provide the content of the simplified Chinese subtitles, and I will translate them into Tagalog in the requested format.